guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, buti na nga lamang po, mga minamahal, na bisto ni Juan Ponce Enrile, ni Manong Johnny, ang layunin noon ni Attorney Vic Rodriguez na nagnanais po itong bumalik sa pwesto ni PBBM dahil nga po sa hindi na napagbigyan, masyado kasing power tripper abusado sa pwesto. Alam niyo yun yung issue ng sugar importation? 'Di ba? Talagang nasangkot ng ng napakalaking kahiyan nitong si Vic Rodriguez. Hindi lang yung sugar importation, pati din po sa pagbebenta ng pwesto di umano. 'Di ba? Nilagay ka na diyan sa pwesto, dating spokesperson ka lang. 'Di ba? Vic Rodriguez, from spokesperson nagtrabaho sa ating PBBM nang humigit kumulang 5 taon. Nung binigyan ka ng pwesto, Little President, ano yung ginawa mo? Inabuso mo. Ngayon na ikaw ay sinibak ng ating presidente, ang dami mong kinukuda. Kabilang na nga po dito mga minamahal, yung gawa-gawa nilang issue na bangag daw itong ating presidente. Just to make the long story short, ganito. If you will remember yung bangag issue, 'di ba? So ngayon na tumatakbo bilang isang senador itong si Attorney Vic Rodriguez, at alam naman natin na walang chance sa itong manalo dahil sumisikat lang yung kanyang pangalan sa pamamagitan ng paninira, 'di ba? Hindi kasi maiangat yung pangalan nang walang sinisiraan, ganun kakupal yan itong si Attorney Vic Rodriguez. Anyway, merong hamon itong si Vic Rodriguez. To be exact, ang sabi niya pa nga dito, Attorney Vic Rodriguez, dapat sumailalim ang mga elected official sa hair follicle test, kabilang na ang Pangulo. Meron pa siyang dyan, meron tayong video na ipaparinig sa inyo mga minamahal kung paano mag-isip itong si Vic Rodriguez, which is talaga nga namang nakakapikon. And sinagot naman ito ng ating presidente na may halong pamimikon din. Nakakala nyo, kayo lang yung magaling mang-asar, sige. Kung ano yung laro na gusto ninyo, okay, paglalaruan ko din kayo. Sinagot din ni PBBM yung paratang ni Vic Rodriguez na dapat sumailalim sa hair follicle test itong ating presidente. Alright, panood muna natin sa inyo to mga minamahal. Usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Usaping droga ay open for transparent. Naging transparent ka pa? Naging transparent ka ba? Buti na nga lang binigyan ka ng peaceful exit ng ating presidente 'Di ba? Sinibak pero naniniwala pa din si PBBM ng peaceful exit, katulad din ng ginawa kay Zoraida, kay Trixie Cruz Angeles. Alright. So ngayon nga, ito mga minamahal, dito lang ako nagtataka. Kasi ini-insist nila na si PBBM bangag, adik, ganyan. Kay mismo, dyan kay Rodriguez, dyan yung tanungin. Nagtrabaho ka for almost 5 years sa ating presidente. Naging spokesperson ka ng ating gobyerno. Pinagtanggol mo si PBBM. Humigit kumulang 5 taon. Pero ito lang yung hindi ko mawari. 'Di ba? Sa humigit kumulang 5 taon na yan, bakit ngayon ka lang pumuda? At saka isa pa, dagdag natin. Kung totoong adik itong ating presidente, bakit wala siya doon sa drug matrix ni former President Duterte? At ito yung mas malala. Alam na pala, according to former President Duterte, na itong si PBBM is bangag kuno. Bakit niya hinayaan na makipag-partner yung anak niya na si Sara Duterte dito kay PBBM? At ito yung mas malala. Alam na pala ni former President Duterte na gumagamit di umano si PBBM. Bakit hindi niya kinanta? Bakit niya hinayaan lamang? So, di ba, nahuhuli yung isda sa bunganga? Ibig sabihin, protector ka nga ng mga di umano drug lord. Nakakaloka yun. Di ba? Imagine nyo na lang
Alright. Continue tayo. So ngayon, sinagot ni President Bongbong Marcos itong allegation ni Vic. Tama ba? Allegation. Yung gusto niyang mangyari na dapat magpa-hair follicle test daw ang presidente, simulan sa tanggapan ng Pangulo, eklabush, blah, blah, blah. Sinagot ni PBBM. Sabi niya, no. Why should I do that? What this saying, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang connection ang sinasabi niya, to be exact. Yan yung sinabi ng presidente at meron pa diyang dagdag. Tanungin nyo, nagtrabaho sa kanya ng 5 taon, diba? O ba't ngayon lang kumuda? O, yan yung dagdag ni PBBM. Nawala yung video ko. Pero yan po yung karugtong. Mga minamahal, na nalulobat na si Mima kaya naan ulit yung ano natin. Yan po yung karugtong ng sinabi ng presidente. Tama nga naman. Diba? Nagtrabaho ka. At saka beside kapag sinunod ni PBBM, yung gustong mangyari, itong mga kupal na mga DDS na to, ibig sabihin yung presidente underdog, asu-asuhan. Ngayon, ibalik natin yung tanong dito kay Vic Rodriguez. Kasi 'di ba sinesampatyahan niya itong si former President Duterte. Nung sinabi ba namin na maglabas ng sala nitong si Digong? Naglabas ba? 'Di ba wala? Napilit ba natin? 'Di ba wala? Kasi karapatan niya 'yun eh. So karapatan din ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, especially mismo ng ating presidente, kung magpa-hair follicle test man siya or hindi. 'Di ba? Karapatan niya 'yun. At beside, makikita naman ninyo, mga minamahal, noong panahon ng eleksyon, nagpa-drug test na yan. Nagawa na once eh. 'Di ba? So tama na. Nagawa na nga once eh. Tama na. 'Di ba nagigets ninyo? Once is enough. O ito na yung patunay, ba't ko ba paulit-ulit nalilinisin yung sarili ko sa inyo? At isa pa, ito yung yung malala. Natandaan nyo to, buti na nga lang nabisto ni Enrile eh. Yan o. Na nakalagay dyan. Did Enrile smell something fishy in Rodrigo's draft order? Kasi sa mga hindi nakakala, mga minamahal, mayroon pong executive order itong si Vic Rodriguez na kung saan mayroong special orders, basahin natin special orders was supposed to be granting additional authority to the Presidential Chief of Staff, Victor D. Rodriguez. Gusto niya ulit i-appoint yung sarili niya. Di ba kasi hindi pinagbigyan? Kinall out ni Juan Ponce Enrile, ni Manong Johnny, yung kanyang gustong mangyari, na i-appoint ulit yung kanyang sarili. Imagine niya, tinanggal ka na, tapos gusto mo pang ulit i-appoint yung sarili mo. Eh, paano? Overlapping yun eh. Nandiyan na si Bersamin, tapos gusto mo appointee ka pa. Hindi kasi ito yung malala, mga minamahal. Binigyan ka na ng posisyon. Diba? Ulit-ulit kong sabihin sa inyo. From spokesperson, naging little president ka. Pinagkatiwalaan ka ng gobyerno, pero ikaw yung isa sa sumisira, kumukupal, tumatarantado ng bansang Pilipinas. At it should not be tolerated. Then in the first place, kawawa yung mga taxpayer. So doon pa lang makikita nyo kung gaano kamahal ng Pangulo, kung gaano kamahal ng administrasyon to, yung mamamayang Pilipino. Imagine kaibigan niya si Rodriguez pero hindi niya tinolerate yung mali. Diba? Sinibak niya with a peaceful exit. Diba? Binigyan ka ng mataas na posisyon. Ano yung ginawa mo? Sinayang mo dahil garapal ka, di umano. Nagbebenta ng posisyon. You will remember, if you will remember that, mga minamahal, every position, 100 million. Bribery yun. Second, yung importation. Sino ba nagpasimula nun? Siya din. Siya yung pumirma, siya yung nag-grant. Kaya nga nagkandaleche-leche yung gobyerno dahil sa kanya. Nadadamay ang presidente. So, sinibak siya. Ngayon na sinibak, gustong bumalik sa pwesto. Yung gustong bumalik sa pwesto, hindi na pagbigyan, kinall out ni Enrile. Nung hindi na napagbigyan, naging anti-Marcos na. Diba? Kita ninyo. Oh, see? Kaya hindi ka nga masali-sali, diba?
sa PDP ni former President Duterte. He is just using you. Ginagawa ka lang attack dogs ni former President Duterte. At ang tanga mo naman para magpa-underdog sa dating presidente. 'Di ba? Hinahamon mo ang ating presidente ngayon na magpa-hair follicle test for transparency and accountability. Hindi ba dapat ang hamunin mo itong si Sara Duterte na umattend sa hearing? 'Di ba? Nagigets ninyo? 'Di ba siya dapat yung umattend sa hearing for accountability and transparency sa kanyang confidential funds issue? We lost a lot of money nang dahil sa kanyang ginawang katarantaduhan. As a taxpayer, hindi to tama. Diba? Mga minamahal, kayo, mga nakikinig sa akin, mga botante, know your rights. Fight for your rights. Tayo yung bumuboto sa mga hayop na yan. Tayo yung nagpapasweldo sa mga kupal na yan. So tayo, alamin natin yung karapatan natin. Karapatan natin silang i-call out. Karapatan natin silang duruin, dikdikin. Karapatan natin bumoses. At wala silang magagawa kapag tayong mamamayang Pilipino ang tumindig. Diba? Bakit hindi yun yung i-call out mo, Vic Rodriguez? Ha? Hindi yung paulit-ulit na bangag issue. Hindi yung paulit-ulit na addict si Marcos. Hindi yun yung kinu-call out dito. Kasi napatunayan naman natin. Hearing na ba to? O, yung testament ni, tawag dito? 'Di ba? Wala yung maipakita itong si Morales. Ano yung credibility ng kupal na yan? Nakikita ninyo? 'Di ba? This is just a story, 'di ba? Fabricated story to assassinate the reputation of the president. Nagigets ninyo? Oh, palag. May kakupalan to eh. 'Di ba? Tagal mong nagtrabaho kay PBBM, ba't ngayon ka lang nag-react? Yan yung pangit eh. 'Di ba? Nakita ka kasing gumawa ng kasalanan, hindi pwedeng i-tolerate yon. Anong tingin mo sa ating gobyerno? 'Di ba? Mapupuno tayo ng mga buhaya dito. Tangina, mga minamahal, imagine nyo ha. Bilang taxpayer, masakit yun. Ang daming mga lubak-lubak na daanan, dapat doon yung pinapagawa. Ang daming kakulangan sa mga hospitals, kakulangan sa mga public na eskwelahan. Doon dapat napupunta yung pera ng taong bayan. Kaso ano yung ginagawa ninyo? Binubulsa ninyo, mga hayop kayo. Diba? Pinapahirapan nyo kami mga Pilipino. Kaya nga nagmahal yung brown sugar noon, diba? Dahil sa'yo. Ang ina ka. Inis ako. Dapat ikaw yung yung hini-hair follicle test eh. Although okay, sige, sabi natin, nagpa-hair follicle test siya. 'Di ba? Pero yung issue dito, the fact na paulit-ulit na yan, hindi pa ba kayo tapos? Hakbang ng maisog and up to this moment, yan pa din yung ini-insist ninyo, hair follicle test. Uy, be, nandito na yung issue, bicameral na yung issue ninyo, 'di ba? Yan yung i-portion ninyo. Oh, may blank papers, may blank documents. Yan yung i-portion ninyo. Nakakaloka. Diba? Oh. Anyway, mga minamahal. So, yun po. Stress ako. So, pahingin lang po ako ng likes. Yan. I-likes niyo tong video na to. Diretso na din comment. Oo, sabay-sabay tayong maglabas ng hinanakit ng sama ng loob. Tapos, i-click nyo yung subscribe. Mahalaga yan. Tapos, yung notification bell. Wag na wag yung kalilimutan yan para maging updated kayo palagi sa ating mga susunod at gagawing video. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.